So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, today is the day kung saan ating matutunghayan ang greatness ng isa po sa mga legendary boxers sa balat ng Pilipinas. The biggest, meron sanang pinakamalaking future, brighter future sa mundo ng boxing sa Pilipinas. The biggest boxer turned into just an influencer. And the biggest what if sa balat ng history ng boxing sa Pilipinas, mga boss. This is the rise and fall of Janriel Casimero. Kasama na siya sa ating Wall of Fame. Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Si Janriel Casimero, o kilala din siya sa alias niya na Cuadro Alas, ay isang Filipino professional boxer at naging social media influencer. Siya ay ganap na nagwagi ng mga World Championships sa 3 uri ng weight classes, including ang IBF Junior Flyweight title, IBF Flyweight title at WBO Bantamweight title. Siya ay isinilang noong February 13, 1989 at currently nasa division ng Super Bantamweight na may record na 34 wins and 4 losses. Siya po ay kilala sa napakatinding estilo sa larangan ng boxing, kung saan ay ganap siyang trash talker at tinatawag na cocky boxer daw ito. Alam niyo naman, madalas na trash talk niyang salita, kaya niya naman back-upan. So, not bad mga boss, ha? Isa sa mga tumulong sa pag-usbong ng karera ni Casimero ay ang kanyang pagiging parte ng MP Promotions, kung saan ito ang kumpanyang itinatag ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa taong 2015. Ngunit hindi tumagal, si Janriel Casimero ay nagawang umalis sa MP Promotions sa kadahilan na nagkaroon ito na hindi pagkakaunawaan sa president ng MP Promotion na si Sean Gibbons. Ito po yung isa sa mga matitinding pagkakamali, if not the greatest na pagkakamali at pagbabayaran po na napakalala to ni Casimero. When he was a part of MP Promotions, ibang-iba po ang galawan ng tao na ito. Napakabilis, napakalakas po ng mga kamay, napakatindi ng stamina. Ibig sabihin, siya ay inalagaan talaga ng sagad. Instead, nagtiwala po siya sa bulong ng demonyo. At yung demonyo ay unfortunately, yes, kilala nyo na, si Jason Casimero. Ako mismo ang witness. Mabait si Jason, mabait si Janriel, kitang-kita ko nagmamahalan sila mag-utol. Pero sa huli mga kahombre ko, alam ko ang nanguna sa desisyon na ito ay si Jason. Kasi nakikinig lang talaga itong Janriel kay Jason. So ngayon, pinagbabayaran po nila to. Pahirapan na pong makakuha ng matitinding laban at mabibigat na laban ito si Janriel Casimero. Inuubos na po ng panahon na ito ang kanyang talento at ang kanyang kagalingan sa larangan ng boxing. Kada taon, isa na lang ata ang nagiging laban niya, and unfortunately, dito lang, sa tabi-tabi na lang ang nagiging laban niya. Sa isang live stream nito sa Facebook, ay sinagot ni Casimero ang isang tanong ng fan tungkol sa kontrata nito sa MP Promotion. Matatapos ang kontrata mo sa promotion ngayon, tapos na po. Tapos na lahat. Kaya bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! Bagong buhay, bagong malaya tayo guys. Wala na yung magsamok-samok na to ba? Sa mga kumakalat na balita, ang paniniwala ng kampo nila Casimero ay niloloko sila at may ginagawang kalokohan ng MP Promotions pagdating sa kinikita nila. Isinaad rin ni Casimero na marami naman daw ang magagandang promotion at ayos naman ang pakikisama nito sa kanya. Ano magagandang promotion sa Amerika? Marami. Maraming mga bagong promotion ngayon eh. Mga kaibigan natin lahat ng promotion dun guys. Naglabas rin ng sari-saring mga post si Casimero ukol dito na tinitira ang MP Promotions.
Isa din to sa problema dito kay Cuadro Alas, mga kahombre ko. Meron siyang gantong klase ng ugali. Tatanggapin niya, tapos sa huli, sisiraan ka. Tatanggapin niya yung offer, tapos sa huli, hindi naman pala okay sa kanya. Tinanggap niya lang. May matanggap lang. Or yung tinatawag ko na greed, mga kahombre ko. Greed. Kumbaga, meron ka na, maganda na, gumugusto ka pa. And sa totoo lang, sa experience ko, the more na gumugusto ka, the more na ilulubog ka. Kapag nabigyan ka na ng sapat, you should be contented and happy. Do not wish for more. Kasi sabi nga nila, the more na umakyat ka, the more na masaklap ang pagbagsak. Umalis nga ako sa puder ninyo tapos gusto nyo akong palabanin sa walang kwentang promotion nyo. Yung mga boxer nyo gusto nang umalis, pakawalan nyo kung hindi totoo ang sinasabi ko, what the F1M. Gusto na mag-alisan ng mga boxer nyo, pakawalan ninyo kung hindi totoo ang mga sinasabi ko, kayo lang lagi ang may bago, kawawa ang mga boxer nyo. Makikita nyo dito mga kahombre ko na wala man lang regard sa mga taong nakatulong sa kanya. So in short, nang lalapastangan po siya sa mga taong nagpakampyon sa kanya, sa mga taong nakatulong sa karir niya, sa mga taong naghawak sa kanya at nagbigay ng pera sa kanya, nagbigay ng magagandang laban sa kanya. And mga kahombre ko, makikita nyo yung difference. Since bumitaw siya sa MP Promotions, naging sobrang walang kwenta ng karir ni Casimero. Mga kahombre ko, alam ko sa mga fans dyan, sa mga fanboys dyan ni John Riel Casimero, idol nyo siya, nagbigay ng karangalan sa Pilipinas, nagbigay ng pride sa mga Bisaya, pero dapat nyo rin tingnan itong side na ito, no? Yung side ng katotohanan. Yung side ng pagkakamali niya sa decision niya, kaya siya bumagsak. I really hope naiintindihan nyo tong part na to. Kasi talaga pong napakatindi ng naging mga pagkakamali niya. Dahil yan sa bulong ng demonyo. Yan ang totoo. Sa ngayon, si Casimero ay officially nasa Treasure Boxing Promotions. Dito, lumapag naman po ang Battle of the YouTubers. Alam niyo yan lahat, super hype yan nung panahon na yan. Nakontak ko si Casimero, nakilala ko sila magkapatid, nakausap ko sila, na-interview ko pa nga si John Riel. Napalabas pa namin na lalaban si John Riel. Grabe, nung ginawa ko yun, mga kahombre ko, sobrang tindi ng hype. Sikat na sikat din talaga si John Riel Casimero, sa totoo lang. And ang dami pong nag-email sa akin na kung sino-sino, no? Even yung sa international, may nag-email din sa akin na kapag inilaban ko si Casimero dito, for sure, makakasuhan ako. Lalabas si Casimero sa kontrata. I-imagine niyo mga kahombre ko, even sila po ay naniniwala. Sa totoo lang, it was all planned na si Jason Casimero naman ang lalaban. Taong August 2021, nagkaroon ng anunsyo na si John Riel Casimero ay lalaban sa Season 2 ng Battle of the YouTubers. At nasaad na mga kalaban niya ay si Haring Bangis or si Jormiel Labador. Si Haring Bangis po ay kilala sa hatred na ipinakita sa mga tao sa Bisaya. So eto na, hindi na natin patatagalin. Dear Bisaya, ang mga Bisaya ay mga pangit. Which is, totoo naman. Ang mga Bisaya ay mababaho. Ang mga Bisaya ay traidor. Ang mga Bisaya ay sumbungero. Hindi naman ito pinalagpas ni Casimero at sinabing papalagan siya sa nasabing laban dahil sa pantatrash talk nito sa mga kapwa niyang Bisaya. Ayun, yung mga tao kasi dami nagsasabi, anuin mo nga yan, tirahin mo yan, ako nang bahala sa'yo. Sa lahat ng mga Bisayas, ako nang bahala nito si Mel. Mel, manda ka talaga, mag-iingat ka. Yun yung inaano ko sa'yo, mag-iingat ka talaga. Anyway, mga kahombre ko, nakatanggap ako dito ng email from WBO. And I was shocked. Wow, grabe, nakontak nila ako, no? Hindi pwedeng lumaban si John Riel Casimero. Anyway, ito yung totoong storya dyan. Sa totoo lang, gusto ko sana talaga na ilabas
si Janriel Casimero, no? Sa totoo lang. If I'm not mistaken, kahit si Janriel Casimero, mga kahombre ko, wala siyang idea sa contract niya. So, hindi niya rin alam kung hanggang saan siya pwede. So, hindi niya rin alam kung hanggang saan po pwedeng gawin yung hype niya. Okay lang naman siyang lumaban kasi ang sinasabi niya is 3 rounds lang naman, ganito lang, ganyan lang. Samantalang, hindi pala talaga siya pwedeng lumabas sa kahit na anong klaseng laban kasi different than WBO. Kasi mananagot si Janriel Casimero. Kasi nakasulat pala yon sa kanilang kontrata. Pero kinontak naman ako ng WBO and syempre, doon nabago yung utak ko. So hindi pala pwede to. So now, goods lang. Kasi nandyan naman si Jason Casimero, di ba? Nangyari naman yung entertainment na laban na yon and it was super fun. At syempre, nakita naman nating lahat na nasapak po sa tiyan si Haring Bangis at tumiwalag ang bituka ni Haring Bangis at nanalo syempre si Jason Casimero. May issue rin dito, mga kahombre ko. Meron din talaga. Naglabas ng isang video si Casimero kung saan ay sinasabing nagkaroon sila ng usapan ni MJ na di umano'y may cut daw ito sa nasabing laban nila ni Haring Bangis at ang kanyang kapatid na si Jason. Kumuha at kumita si Jason Casimero dito ng 100,000 pesos bilang TF. Isipin nyo yun, ilang segundo lang yun, mga kahombre ko. Nung lumapit sa akin si Jason, he just wanted fame. Yun ang gusto niya. And I know na maliit na bagay lang to sa kanya kasi syempre mga kahombre ko, sanay sila sa dollars ang usapan paglaban. Kaso lang, you need to understand na nasa Pilipinas tayo. And FYI, mga kahombre ko, wala akong cut sa TF nila. Diyos ko. Alam yan ng mga taong nakapaligid sa Battle of the YouTubers back in the day na hindi ako nagka-cut sa mga talent fee nila, mga kahombre ko. Kasi ako ay isang trabahador lang din. Ako ay isang promoter lang din, no? Paulit-ulit ko sinasabi. Hindi naman ako yung may-ari ng BOTY. Ako ay promoter ng Battle of the YouTuber. Ako yung host ng BOTY. So in short, may TF lang din ako, no? Yun nga lang, syempre, iniisip, masama agad na isip niya. Iniisip niya, may cut ako. Idea niya yan, utak niya yan. Hindi ko siya makokontrol. Pero sa totoo lang, Jason, ngayon, it's been a long time, wala talaga akong kinita sa'yo. No, kundi yung views ko lang sa YouTube, which is, syempre, sa akin yun. Sa akin yung brand eh. Deserve ko na nasa akin yung Battle of the YouTubers na uploads. Actually, isa pa, ito yung ayaw ko. Ito yung naging ayaw ko sa part na yan, no? Tinanggap ni Jason Casimero yung talent fee na 100,000 plus fame. Nakuha niya yung fame. Nakuha niya rin yung 100K. Tapos sa huli, mga kahombre ko, nung lumabas yung issue ni Billy Jack na kung ano-anong binabato sa BOTY. Kasi parang 5K or 20K lang yung offer ko sa kanya na tip kasi wala namang kwenta yung tao na yun. Ang ginawa ko doon, mga kahombre ko, is si Billy Jack ay inasar ko ng inasar. Pinababa ko pa hanggang sa kung ano-ano nang nasabi ni Billy Jack sa akin. Tapos nung sinagot ko, tumahimik na siya. Diba? Ayan yung nangyari niyang panahon na yan. So, nandito ako sa Juan Busawa Food House. Nakikita nyo naman, napakasarap ng pagkain. Ito po ay isang catering at event place kung saan sobrang daming tao na pumupunta dito para gumawa ng event at syempre para kumain. Matatagpuan po itong branch na ito sa Bagong Silangan, Quezon City. Sobrang simple lang. Waze, Juan Busawa, makikita nyo na agad. 3 na rin po ang branches nito. Naghahanap rin po sila ng magfa-franchise sa kanilang napakaganda at napakinding food house. Sa mga interesado na mag-inquire para sa franchise, ito yung number nila through Viber. Si Casimero naman, nakisakay siya ngayon, mga kahombre ko. Nakisakay ito si Jason Casimero at to si Janriel Casimero para siraan ako. So now, hindi po sila nagwagi at ang nagwagi pa rin ay yung totoong tao. At ito masasabi ko, mga kahombre ko, pumayag sa gentleman's agreement si Jason Casimero at saka si Janriel Casimero sa 100,000 TF ni Jason. So pumayag siya, hindi ko naman siya makakaladkad, mga kahombre ko, di ba? Sa kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Hindi ko alam kung bakit siya nagrereklamo o nagreklamo nung panahon na yun. Kinaladkad ka ba? Tinutukan ka ba? Hindi naman. This is your choice, man. Kasalanan mo na yan na hindi mo na-maintain yung hype at yung kasikatan na binigay namin sa'yo.
Mga kahombre ko, dito naman tayo sa issue ni Silver Voice. Nagsimula ang alitan sa taong 2021 kung saan nagkaroon ng laban si Casimero kay Rigondo kung saan kasama nito si Silver Voice sa Las Vegas. Sa mga panahon na ito ay may COVID at si Silver Voice ang naglalakad ng visa ng mga team members. Sa mga hindi po nakakilala, si Silver Voice, mga kahombre ko, ay isang sikat na vlogger na ngayon, kung saan siya ay nagsimula bilang vlogger ng mga boxer sa boxing world. Pero more on politics na ata ang banat nito si Silver Voice ngayon. May position din po si Silver Voice sa MP Promotions kasi parang kanang kamay siya nitong si President na si Sean Gibbons. Nakatanggap ng email sina Silver Voice, mga kahombre ko, na hihinto muna sa operation ng US Embassy sa kadahilan ng karamihan sa mga staffs nila ay nagkaroon ng COVID. Dahil dito, hindi nakalipad sina Casimero at iba't ibang mga tao na dadalo sa nasabing laban. Sa mga kaganapan na ito, nakaramdam ng puot si Casimero kay SV. Sa kadahilan ng sinadya niya raw ito upang maisolo nito ang content. After ng laban ni Casimero kay Rigondo, naisipan na nitong hindi na makipag-coordinate sa kanila. So in short, dito pala nagsimula ang lahat. Lumalim lang to ng lumalim sa pagiging paranoid ni Casimero. Kasi kung ito lang pala, this is just a very very misunderstanding. Madami rin silang pinagdaanan ni Silver Voice. And unfortunately, naging sila na mismo yung magkatunggaling matindi. Champ, assistant mo ba yung Mark? Wala naman yatang kwenta. Pinagsisilbihan. Hindi ko assistant yan. Alam nyo guys, huwag nyo nang i-topic sa akin yung sinasabi nyo na Mark. Masakit ulo ko dyan eh. Masakit nga tignan sa mata. Kaya nga ako lumipat sa hotel eh. Kasi makapag-focus at ayaw ko rin makita ang mukha niya. Mainit ulo ko eh. Kapag magpapawis nga ako eh. Pag makita ko siya, mawala yung gana ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin tinitigilan ni Silver Voice etong si Casimero. And actually, ang masaklap dito, mga kahombre ko, talagang ang laki po ng ibinagsak ng karera ni Casimero. Sobra lala, mga kahombre ko. Sa taong 2022, si Casimero ay na-charge ng acts of lasciviousness at sexual assault sa kadahilan ng minolestya raw nito di umano ang isang 17 years old na dalagitang inimbita niya sa kanyang hotel room sa Taguig noong 2021. Ang kapatid at trainer niyang si Jason ay nagbigay ng saloobin dito at sinaad na ang reklamong iyon ay gawa-gawa lamang. At alam rin ng kampo nila mismo kung sino ang may kagagawan dito. Sa dulo ay tinanggi rin naman ito ni John Riel at sa ngayon na-dismiss na rin naman ang nasabing kaso. So, makikita natin, mga kahombre ko, na dito na po nagsimula na yung mga turmoil, yung gulo sa buhay ng magkapatid na ito. Lalong-lalo na po kay John Riel Casimero, no, mga kahombre ko. Diyos ko, ang daming nangyari dito. Pero at the end of the day, napatunayan naman pala at ang kaso ay na-dismiss na rin naman. Sa latest na laban ni Casimero sa bansa ng Japan, ay nakatanggap ito ng 1 taong ban sa kadahilan ng naging overweight ito sa naganap na laban. Pero ang resulta naman ng laban ay nagwagi naman siya rito via knockout sa unang round. Nagresulta rin ito sa isang judge sa international ang nagsampa ng kaso in regards to this, mga kahombre ko. Sa kadahilan ng naban ito sa Japan at inaasam-asam niyang makalaban na si Naoya Inoue. Inoue! You're Inoue! Come on, man! You're a monster? What the fuck? No, you are no monster. You are a Japanese turtle. No monster, man. Inoue scared me. You next. Ay patuloy lang nalaban sa kanyang sariling hometown at nagawang humingi ng tulong ni Casimero sa MP Promotion via post sa kanyang Facebook. Si Casimero po, wala na po siyang ginawa, mapapansin nyo yan, kundi ang tawagin, i-call out si Naoya Inoue. Lagi niyang sinasabihan niya ng turtle, mga kung ano-anong masasamang salita, no? Unfortunately, Casimero, hindi lalaban sa'yo si Naoya Inoue kasi wala naman siyang mapapala sa'yo. Kasi wala ka ng belt. Siguro lalaban siya sa'yo kapag meron na ulit siyang mapapala sa'yo. Pero as of now, mga kahombre ko, para sa akin, kaya ayaw siyang labanan ni Naoya kasi alam nyo naman na belt eater ito si Naoya Inoue. Gusto niya magkaroon siya ng maraming belt. As of now, sa ngayon, mga kahombre ko, hindi na pera ang habol ni Naoya. Ang habol niya na lang is legacy. When si Casimero, mga kahombre ko, habol niya as of now ay both.
Napag-iwanan po talaga si John Riel Casimero. And actually, I feel bad about this. Kasi syempre kapwa Pilipino natin to. Kaso mga kahombre ko, ito yung napakagandang ehemplo sa inyong lahat, sa ating lahat, na kapag nasa mukha mo na yung oportunidad, dapat i-grab mo. Huwag kang parang tanga na pabago-bago ka ng idea, pabago-bago ka ng desisyon, because sa totoo lang, yung chances in life comes one time only. At kapag ka napalipas mo yung chance na yon, katapusan na ng buong buhay mo. Sa halip na parang Manny Pacquiao style to si John Riel Casimero, wala. Nawala na siya mga kahombre ko. And nakakalungkot na lumalaban na lang siya sa tabi-tabi. Dito na lang sa Okada. Lumalaban siya dito sa Maynila. Nalaban siya back in the day. Kahit papano, sa Japan, nagkaroon siya ng 2 laban. Pero ano nangyari mga kahombre ko? Naban pa siya. Mandudugas pa sana siya. Nasa sauna, di ba? Napakalaking issue din nun. Dahil sa pagbablog nila, nahuli sila ngayon na nandugas. And nakakaawa talaga. Kasi sa totoo lang, si John Riel Casimero is a very good guy. Kaso mali. And napakalala po ng respeto niya sa kuya niya, kay Jason. Yan yung motibo kung bakit siya bumagsak at bumabagsak palalo. Kasi dito siya sa tao na to naniniwala. And sa totoo lang, this was a call for big help. Tingnan niyo yung post niya, recently lang to. Boss Manny Pacquiao, itapat mo na yan sa akin yung monster. Wala na bang ibang katapat yan kundi ako lang. Para matapos na yan, agawan niyo sa legacy. Tulungan mo nga ako para magtuos na kami para tapos na ang storya niyo. Pero hindi na po siya pinapansin or pinansin man lang ng MP Promotions or ni Manny Pacquiao. Gusto mo bang magpa-ads? Gusto mo bang i-feature kita dito sa aking mga videos? Simple lang yan mga boss. Kontakin mo itong number na to. 0917-162-5696. I-Viber mo yan. Makipag-usap ka sa secretary ko. And let's work together. Ano ang moral sa storya nito? Sino ba ang pipiliin ko? Yung prime John Riel Casimero o yung Casimero ngayon? Mga kahombre ko, yung dating Casimero ang pipiliin ko. Yung Casimero na nasa MP Promotions. Kasi yung Casimero na yon mga kahombre ko was invincible. Hindi siya pwede or matatalo. No chance in hell na matatalo ang isang Casimero nung panahon na yun. Pero yung Casimero ngayon, mga kahombre ko, wala na. Wala nang laban. Di na masyado pinapansin ng mga tao. Na-mismanage siya ng kanyang kapatid. And mali yung kanyang naging desisyon. Kung sana nagtuloy-tuloy siya sa MP Promotion, imagine niyo meron pa nga dyang iba't ibang mga boxingerong MP Promotion na hindi naman kilala, pero kita nyo, mas kilala at sikat na ngayon kaysa kay John Riel Casimero. Kung sa pagbablog naman, Casimero, sa tingin ko, nag-downgrade ka ng big time. Kung yan yung tatahakin mo na landas. Kasi nasa taas ka na, ba't ka pa bumaba? Again, wrong choices in life. One lang. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo. Tang ina mo! Mga putang ina nyo kayo. Tang ina mo!